نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag nating huling sampu ng Ramadan. Opo mga kapatid sa Islam, ang huling sampu ng Ramadan ay napaka mahalaga sa ating mga Muslim. Kasi nga, ito ang nandito ang tinatawag nating Laylatul Qadar. Kaya po mga kapatid, bigyan natin ng paliwanag ang mga kagandahan ng huling sampu ng Ramadan. Nasa huling yugto na po tayo ng Ramadan na kung saan kailangan natin magsumikap, pataasin ang ating pananampalataya, ang ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakita mo ang mga taong nagsasala sa masjid, nagtatarawi, kapag nakita mo mga tao nagbabasa ng Quran, dapat kung ikaw ay merong tunay na pananampalataya, ay dapat magalak ang iyong puso. Kasi nga may mga tao na nagsusumikap katulad sa ginawa ng ating mahal na propeta. Nagiging sunna po ito mga kapatid, ang pagsusumikap sa huling sampu ng Ramadan. Katulad sa ikinuwento na Aisha radiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Ano sinabi ni Aisha radiyallahu anha, kalugdan nawa siya ng Allah, na si Propeta Muhammad SAW dati ay nagsusumikap sa huling sampu ng Ramadan. Na hindi siya nagsusumikap bukod sa iba. Kaya dyan sa sinabi na sa isinalaysay ni Muslim mga kapatid, itong patunay na kailangan tayong magsumikap din sa lahat ng mga gawain sa buwan ng Ramadan, lalo na sa huling sampu ng Ramadan. Kasi nga, napakaganda ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Khairun min alfi shahr. Ang Laylatul Qadar na, di ba? Mas mainam pa sa 1,000 buwan. Tingnan nyo, ganun ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw sumang-ayon sa araw na yan, na tugma sa ginagawa mo, gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mahal nating Propeta Muhammad SAW, leksyon din nito mga kapatid sa ating sarili at sa ating lipunan, na dapat akayin mo rin ang iyong mahal sa buhay sa paggawa ng kabutihan. Kasi nga kapag inakay mo yan sila, mga kaibigan mo, inanyayahan mo sila sa pagsasala, lumalakas din ang iyong loob. Ganon ang Islam, ganon ang ating pagdadawa mga kapatid. Hindi lamang sa ating sarili. Oo, unahin natin sarili natin bago ang iba. Kasi nga, dahil doon, lumalakas po ang ating loob. Lumalakas ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, anyayahan mo rin ang iba sa paggawa ng kabutihan. Ito naman ang mga tinatawag nating napakaganda ng turo ng Islam, na hindi natin tinatago ang mga pagsamba. Hindi natin kinukuble ang kaalaman na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang liwanag ng ating buhay. Katulad dito sa kwento dito mga kapatid, an Aisha radiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallam idha dakhala al-ashru ahyal layla wa aikada ahlahu wa shadda al-mi'zar. Sinabi sa hadith na inulat ni Aisha na dati ang Propeta Muhammad SAW, kapag pumasok ang huling 10 araw,
ay binubuhay niya ang kanyang gabi. Ginigising niya ang kanyang pamilya at nagiging seryoso at tinatali ng mahigpit ang kanyang sinturon. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan niyo mga kapatid, binubuhay niya ang kanyang gabi. Ang gabi na yan, alam naman natin natutulog mga tao dyan. Pero mahal natin Propeta Muhammad salam, gumigising, nagdidikir, nagbabasa ng Quran, lahat ng mga uri na pagsamba na kaya niyang gawin niya, ginagawa niya sa gabi, lalo na sa pagbabasa ng Quran, sa pagsasala, binubuhay niya ang kanyang gabi. Kaya dahil doon mga kapatid yun, tayo, ganun din ang gusto natin, ginagawa rin natin yan sa huling 10. Binubuhay natin ang gabi. Kasi nga, masarap ang sa pakiramdam kapag ikaw ay sumasamba sa nag-iisang Diyos. O kaya humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakasarap na pakiramdam yan mga kapatid. Naramdaman natin yan. Lumuluwa nga ating mga mata, naging mapayapa ang ating mga puso. Kaya sa dami ng mga pakinabang makukuha, ginigising niya rin ang kanyang pamilya. Ganun ang mga kapatid, hindi mo lang maging kuripot sa pagsamba. Dapat ituro talaga, dapat mag-anyaya lalo na sa ating mga pamilya. Turuan natin ang ating mga kapamilya, ating mga kadugo sa paggising sa gabi ng huling 10 ng Ramadan. Allahu Akbar. Kaya disiplina, pag-aaral, tapos pag-anyaya, pagsasabar, lahat na naipon sa huling 10 ng Ramadan. At ang kagandahan sa Islam mga kapatid, hindi ilusyon. Nagawa-gawa lang parang fairy tale ang dating. Hindi, kasi nga kaya nating isabuhay ang mga aralin, mga alintunin, ano-ano pa dyan, kayang-kaya buhayin mga kapatid na sa totoong realidad ng buhay talaga. Na akala nila hindi mo kaya, kaya mo yan. Kasi ginawa nga ng mga nauna. Nagawa nga yan ng kapwa mo. Nakikita mo talaga yun sa masjid. Kaya itong isa sa mga pinakamagandang aral ng Islam na kaya palang gawin, kaya palang isagawa, isabuhay, para alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun naman tayo gusto natin malugod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pinanggagawa. Ito binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala at isinabuhay ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binubuhay niya ang gabi ng huling 10 ng Ramadan. Lalo na ang paghahanap sa araw na o gabi ng pagtatakda, ang Laylatul Qadr. Ang mahal nating Propeta sallam, inutusan niya nga ang kanyang mga kasahaba. Sabi niya sa hadith, taharru Laylatul Qadri fil witir min al-ashril awakhir min Ramadan. Sabi niya, hanapin niyo ang Laylatul Qadr sa mga witir, ibig sabihin sa mga odd numbers sa huling 10 ng Ramadan. Ibig sabihin mga 21, 23, 25, 27, 29 yun, hanapin nyo dyan. Kasi nga, mga butal na araw yan eh. At doon tayo makakuha ng pakinabang mga kapatid sa Islam. Kasi nga, ganun ang mga Muslim sa panahon niya, alam ng propeta eh. Kailan darating ang Laylatul Qadr. Sa panahon natin, hindi na natin alam kasi wala ng propeta. Kaya hanapin natin ang Laylatul Qadr sa 10 araw talaga. Strict. Kasi hindi natin alam, baka hindi nasa butal na numero. Kaya dahil sa pagsusumikap natin mga kapatid, Allahu Akbar, matanggap mo ang Laylatul Qadr. Alam naman natin mga anghel nagsisibabaan diyan. Dala ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga pagtatakda dinadala yan. Kaya binupuri ngayon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ipinaba namin ito sa mabiyayang gabi. Tingnan niyo, mabiyayang gabi, Laylatul Mubarakah. Tunay na kami ang
nagbibigay babala. Sa loob nito ay nag-inihiwalay ang lahat ng bagay na may karunungan. Kaya diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging mabiyayang gabi po yan mga kapatid. Kaya sa 10 araw lang yan makikita sa buwan ng Ramadan. Kaya kapag ikaw gising na gising, nagsasala kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya nagdidikir ka, o kaya nagbabasa ka ng Quran, hindi mo pinababayaan ang sarili mo, pagkus gising ka sa gabi na iyan, mabiyaya kang manampalataya. Magandang biyaya na ipinagkakaloob ng Allah sa mga taong gising at sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa gising ka nga, pero nanonood ka naman ng mga pelikula, nanonood ka naman ng mga wala namang pakinabang sa iyo sa kabilang buhay. Kaya ang mga kapatid sa Islam, itong mga dikir na ito, wag niyong pababayaan. Ang iba natutulog, okay, matutulog ka, pero intention, gigising ka para magsala, yun, napakagandang intention yun. Kahit matutulog ka, gigising ka sa huling gabi, training na yun, maganda na yung ginawa mo. Pero ang mahal natin Propeta Salam, ibang ginagawa niya, binubuhay niya talagang gabi. Ibig sabihin, hindi talaga siya natutulog. Kaya alam naman natin mga ano lang yan, 10 gabi lang po yan ng Ramadan. At alam naman natin, ang hangad natin talaga doon Lailatul Qadar, 1,000 na buwan, 1,000 taon. O kaya kung equivalent yan sa taon, 83 years at 4 months. Ang iyon ang equivalent ng Lailatul Qadar mga kapatid. Kaya hanggang ano kasi yan, hanggang matla'il fajr, hanggang sa pagsabit ng bukang liwayway. Kapag ayun ang ano ng Lailatul Qadr, kaya napakaganda gabi hanggang fajar, bukang liwayway, yun ang ano ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang sukat sa Lailatul Qadr. Kaya pagkakataon po ito mga kapatid bilang mga Muslim na nag-aayuno, naniniwala kay Allah, na may naghahangad ng gantimpala sa Kanya, na gumawa ng mga bagay kung saan ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos dapat bukang bibig mo rin, kahit hindi sa tarawih, kahit hindi sa witir, sabihin mo, Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yun ang lagi nating binibigkas kapag nasa huling araw na ng tinatawag nating Ramadan. Na, O Allah, tunay na ikaw ay mapagpaumanhin. Minamahal mo ang pagpapaumanhin. Paumanhin para sa akin. Ganun ang mga dua mga kapatid. Alam na alam mo si Allah subhanahu wa ta'ala nagpapaumanhin sa lahat ng mga kasalanan. Kaya niyang burahin mga kasalanan. Kaya pagkakataon yan mga kapatid, kasi nga ang mahal nating Propeta Muhammad Salam, siya mismo ang nagbigay payo kay Aisha kung anong sasabihin kapag dumating na ang Lailatul Qadar. Nagtanong siya ano sasabihin? Iyon ang sinagot niya. Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayun ang banggitin mo kapatid. Kung hindi ka nagsasala, isang kababaihan kapag meron silang mga regla, hindi sila makapagsala, yun na lang, banggitin nyo yan. Kasi nga, yan isa sa mga pinakamagandang dua. At alam naman natin, mga dua, mga kapatid, may mga oras yan. At itong pinakamagandang dua sa panahon ng Lailatul Qadar. Kaya pasalamat talaga tayo sa mga sahaba. Nga sila ang nagbigay sa atin ng tinatawag na salaysay. Pinaabot sa atin. Kasi nga, para ang ating mga pagsamba ay dalisay at malinis sa mga haka-haka. Umabot sa atin dalisay. Karunungan to eh. Dapat pure. Dapat mula talaga sa mahal nating Propeta Muhammad SAW. Na walang halong shirk, haka-haka, opinion, chismis. Kaya dahil doon mga kapatid, umabot sa ating mga dua na ito na hindi gawa ng tao.
gawa mismo ng ating mahal nating propeta na may approval kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, isa sa mga ginagawa yun ng sa tinatawag nating huling sampo ng Ramadan. At isa sa mga pinamagandang mga gawain din sa huling sampo, mga kapatid, ang tinatawag nating i'tikaf. Kasi ang mahal nating propeta salam nag-i'tikaf sa huling sampo ng Ramadan. Kasi nga ang i'tikaf, yun ang pananatili sa dasalan yan. Doon ka, manatili ka doon. Ang gagawin mo lang ay magdikir at magsala, magbasa ng Quran, parang putulin mo muna ang iyong buhay sa makamundo. Doon ka muna ilaan mo ang oras mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para magkaroon ka naman ng pagmuni-muni, magkaroon ka ng pagnilay-nilay sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at magpapalakas mismo ng iyong pananampalataya. Kaya kung mag-i'tikaf, mga kapatid, yun isa sa mga sunna yun na dapat natin ring buhayin sa panahon natin sa ngayon. Pupunta sa masjid, doon ka lang, manatili ka doon. Allahu Akbar, sa mga kagandahan kasi yan ng ang mahal nating propeta, ginawa niya yan. Kaya yun ang isa sa mga gawain niya. Kung example magkaroon ng fitna, wala problema, iwanan. Pero kung wala namang fitna, doon ka lang, may pera ka naman, pwede lumabas ka muna, bili ka pagkain, balik ka naman. Ganun ang i'tikaf. Ang importante doon, nanatili ka sa masjid. Ang may purpose ka na putulin mo muna ang iyong makamundong buhay at pailaan lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang kabutihan nito, mga kapatid, napakaganda. Magiging karoon ka ng kaayusan sa iyong puso. Kasi napaka-importante ito, kaayusan sa puso. Kasi iba sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala pero hinahaluan naman ng makamundong bagay. Katulad na lang ng pupunta sa masjid kasi marami nakatingin, pupunta sa nagbabasa ng Quran, gusto iparinig ang kanyang magandang boses. Yun, nahaluan ng kanyang hangarin na dapat dalisay lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw, sinanay mo sarili mo sa kaayusan ng iyong puso, Allahu Akbar, magkakaroon ka talaga ng ikhlas. Magkakaroon ka talaga ng taus-puso na para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya gagawa ka lamang ng mga gawain ng pangkabilang buhay. Allahu Akbar. O kaya nagpapakitang Diyos ka lang. Kasi nga kung pakitang tao lang, nagsayang ka lang ng iyong effort, nagsayang ka lang ng iyong oras, nagsayang ka lang ng iyong lakas at iba pang mga bagay kung saan hindi naman bumabalik para sa iyo, parang magbigay ng benepisyo. Ay ganoon ang mga kapatid, yun na nakakatakot. Kasi nga buburahin lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga ginawa. Kaya sa kaayusan ng puso, yun ang napaka-importante ito sa Islam. Lalo na maraming sakit na kumalat sa paglipunan na ito. Sakit sa puso, katulad na lang ng kalituhan. O kaya pagnanasa. Kapag itong dalawa na ito magsabay sa puso ng isang tao ay talagang maliligaw. Kasi nga napuno na siya ng pagnanasa, napuno na siya ng kalituhan hanggang masabi niya ang mga bagay kung saan ay nagiging kupur na pagtatakwi. Katulad na lang sasabi niya, may paraiso kaya? Subhanallah. Umabot ka sa ganito. Nasubrahan ka ng kalituhan sa iyong puso. Sasabihin, may Diyos kaya? Subhanallah. Na mahal kaya ako ng Diyos? Ano kayo? Nandito kayo. Kaya nakakatakot sa mga ganito. Kaya napaka-importante talaga na ayusin ang ating mga puso. Lalo na sa huling sampo ng Ramadan. Kasi nga alam naman natin sa hadith, mga kapatid, sa hadith sabi, ala fa inna fil jasadi mudghah wa idha saluhal jasadu kullu wa idha fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sabi sa hadith, sabi niya, katotohanan meron sa iyong katawan na isang flesh, laman, may laman. Kapag ito'y maayos lahat mong katawan. At kapag ito'y sira lahat ng iyong katawan. Ito ang iyong puso. Kaya itong napakaganda sa hadith. Napakalinaw na binabanggit ang puso, yun ang source o kaya yun ang main core
ng ating pagiging mabuti para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya main purpose din ng sa huling 10 araw ng Ramadan mga kapatid, ayusin natin ang ating mga puso. Hindi lang po ito pagmamahal, bagkus maraming sisidlan ng ating mga puso. Lalo na takot, pananampalataya, maging sincere o ano pa dyan mga bagay kung saan hindi natin pinababayaan magiging matigas ang ating mga puso. Kasi kapag maging matigas yan, auzubillah, kahit mga magagandang pananalita, hindi na pumapasok sa iyong puso. At magiging tuso ka, magiging masama ka, maging sutil ka, maging suwail ka na sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ang puso mo ay nagiging matigas. Patitigasin dahil sa iyong mga pasasamang gawain. Kaya kapag matigas ng puso mo, nahihirapan ka na sa pagbanggit kahit la ilaha illallah. Alam naman natin la ilaha illallah, kapag nabanggit mo yan sa huling mong hininga, makakapasok ka talaga sa puso. Ngunit, hindi mo masabi-sabi yan kahit isang bisis sa oras ikaw naghihingalo kasi nga naging matigas ang iyong puso. Kaya nakakatakot mga kapatid kapag ikaw nagkaroon ng katigasan sa iyong puso. Kaya iduduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa huling 10 Ramadan na ito na magiging maayos sana ang ating mga puso. Hindi lang health, bagkus sa spiritual dapat maayos ang ating mga puso. At sa mga mga kapatid, huwag niyo kalimutan rin ang pagbabasa ng Quran. Alam naman natin sa buwan ng Ramadan, ibinaba ang Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, buwan ng Ramadan na yaong ibinaba ang Quran bilang gabay para sa tao at mga paliwanag mula sa patnubay at mga pamantayan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, yun, basahin natin Quran lalo na sa huling 10 ng Ramadan. Kasi nga nagpapalakas po talaga yun ng pananampalataya pagbabasa ng Quran. Itong ating kasiyahan sa mundo mga kapatid, yun ang tunay na kasiyahan. Na ikaw ay nagbabasa ng Quran. Alam nyo kapag ikaw nagbabasa ng Quran, ay napakatamis mo. Kung halimbawa yan sa prutas na matamis at tinatawag na mabango. Allahu Akbar. Kaya kung gusto mo maging mabango at matamis, yun, magbasa ka ng Quran at isabuhay mo. Kasi nga, yun ang natin mga kapatid. At alam naman natin kapag binasa mo Quran, bawat litra dyan ay magkaroon ka ng 10 gantimpala. Bawat isang litra dyan na basa mo, man kara harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, wal lam harf, wa mim harf. Sinabi sa hadith mga kapatid, ang sino man nagbasa ng isang letra mula sa aklat ng Allah, ay mapasa kanya ang gantimpala. Ng gantimpala nito ay kagaya ng 10 katulad nito. Hindi ko sasabihin sa inyo na ang alif lam ay isang litra, bagkus ang alif litra, ang lam ay litra at ang mim litra. Allahu Akbar. Kaya sa hadith na ito na isinalaysay ni Tirmidhi mga kapatid, napakaganda kasi kapag binasa mo yan, magkakaroon ka talaga ng maraming biyaya. Kasi bawat litra pala dyan, yun ang bibilangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pabor talaga sa atin. Kailangan lang natin buksan ang Quran, basahin, isa puso at magnilay-nilay para magkaroon naman tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Baka sakali ikaw makakasama sa mga magtatagumpay doon sa araw ng paghuhukom. Kasi nga, ganito ang buhay natin eh. Yun ang realidad na kailangan talaga magbasa ng Quran. Kasi nga, itong tinuturuan niya tayo sa huling 10 ng Ramadan na magbasa tayo ng Quran. Kuha ka ng Quran. Kung hindi ka marunong magbasa sa Tagalog, hindi ka marunong magbasa sa Arabic, basahin mo sa Tagalog. Basahin mo sa English. Basta ikaw, pinapakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsusumikap ka talaga na binabasa mo ang Quran. Lalo na kung nababasa mo sa Arabic kasi yun ang gusto ng Allah. Babasahin natin sa Arabic.
Kapag binasa mo ang Quran na meron kang magandang boses, nasa tama kang tajwid, kasama mo na mga anghel. Allahu Akbar. Safaratul barara. Kaya yun ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinuturuan tayo sa huling 10 Ramadan na ito, mga kapatid. At kung malapit nang aalis sa ating Ramadan, tandaan nyo yan. Mga ano na lang Kung ano pa, mga baka 5 araw na lang patapos ng Ramadan. Kaya sanayin na natin sarili natin. At tapos, mga kapatid, isa sa mga tinuturo sa atin ang magiging mahalin mo rin ang iyong kapwa, mga kapatid. Lalo na sa huling 10 ng Ramadan, katulad sa pagmamahal mo sarili, dapat ganun din, kagaya din ang iyong pagmamahal sa kapwa mo. Kaya dawahan mo rin ang mga kapwa mo sa paggawa ng kabutihan, pag-anyaya sa pagbabasa ng Quran, o kaya sa pag-aayos ng ating mga sarili at ang ating mga puso. Kapag ikaw, ganun mga kapatid, nagdaanyaya ka, magandang biya. Kasi nabanggit talaga sa Quran Lagi natin ito binabasa sa Suratul Asr. Sabi natin, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumpa man sa panahon, katotohanan, lahat ng tao ay nasa kalugian, maliban sa mga taong naniwala at gumawa ng kabutihan at nagpapayuhan ng katotohanan at nagpapayuhan ng pagtitiis. Allahu Akbar. Yun lang. Nagbigay lang si Allah subhanahu wa ta'ala ng apat na katangian ng mga tao para hindi tayo kasama sa mga lalugi sa araw ng pag-uhukom. Kaya mga kapatid, inshallah, sana meron kayong napulot ng aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Barakallahu fiki, Ustaz.